Puntahan po natin ang spokesperson po ng impeachment court, si Attorney Reginald Tonggol. Good morning po, Attorney. Good morning, DJ Chacha at Ted. Good morning po. Ito nga po, mainit na usapin po ngayon, bukod po sa nangyaring trial kahapon, yung motion na inihain po ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para po ipatigil yung ongoing impeachment trial dyan sa Senado. Gusto ko lang muna klaruhin, attorney. Sabi po ni Attorney Powa kanina, mukhang wala silang kinalaman dito sa Yes. petisyon na ito kung hindi daw po sila Attorney Torion lamang. Gusto ko lang klaruhin yun. Okay, Eto nga po, go ahead. kino-question po nung naghain sa Supreme Court, kampo po ni VP Sara, yung otoridad ni Senator Cheese Escudero bilang nga pong presiding officer ng impeachment court. Ano po muna ang official position or reaction po ng Senado dito po sa inihain na motion ng kampo ni na VP Sara? Klaruhin natin to, DJ Chacha, no? Kasi kahapon pa rin ako natatanong ukol dyan. Nabasa ko yung manifestation na final nung mga allied lawyers ng Vice President na sila Attorney Torion. At yung manifestation na yon nagsasaad lamang ng mga supervening events. Kasi maaalala mo, meron na silang petisyon sa Korte Suprema ukol dun sa pagsasampa ng House of Representatives ng Articles of Impeachment. At dahil nga na may mga nangyaring mga developments after they filed the petition, they are now filing this supplemental o actually manifestation lamang para lang ipaalam sa court na merong mga nangyari na at dahil sa mga nangyaring ito ay dapat katigan na yung hinihingi nilang temporary restraining order o yung preliminary injunction na hinihingi nila. So necessarily dahil hindi po party ang Senado dito sa kaso na to, kundi ang House of Representatives lamang, wala pong kinalaman ang Senado at ang Senate Impeachment Court ukol dito sa petisyon na to. Okay. Kaya hindi namin nasa posisyon kami, wala kami sa posisyon para magbigay ng aming legal na komento dito dahil walang epekto to sa ginagawang trial ng Senate Impeachment Court dahil nga hindi kami party to the case. Okay, salamat po for clarifying that. So, base po sa pagbabasa nyo, babasa nyo po dun sa manifestation ni Torion, supplemental lang po ito dun sa naunang naihain na nila. Pero ang respondent is House of Representatives, hindi Senado. So, ibig sabihin, wala po itong epekto sa trial sa Senado. Tuloy po yung trial. Ganun po ba yun, Attorney Tonggol? Tama ka dyan. Ang pinakabasihan kasi ng petisyon nila Atty. Torion ay imbalido yung articles of impeachment sa paglabag sa mga ilang mga panuntunan na inilahad ng Supreme Court din doon sa Duterte versus House of Representatives katulad ng one-year bar rule at saka yung kanilang issue doon sa mga nangyari sa House Committee. So yun yung basihan nun, no? Walang aksyon ng Senado na kino-question doon sa petition na yun. Kahit po nakalagay dito na ang isa po sa mga dahilan ay yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese Escudero, wala pong kinalaman talaga ang Senado dito? Tama ka dyan, parang ang nangyari lamang po dyan, no? Kapag meron pong mga petisyon na hindi pa naaaksyonan pagkatapos after mo ma-file yung petisyon, ay merong mga nangyaring mga events afterward. So you just want to report to the court na merong gantong mga nangyari that will either strengthen our position, yung position ng petitioner, na para ipagkaloob mo na sa Supreme Court. Dahil may mga nangyayari na gumagalaw habat hindi mo ini-issue yung TRO, mas lalong nanganganib yung karapatan ng petitioner. So, yun yung isinasaad bali niya doon sa manifestation na yun. Nire-report niya lamang sa Supreme Court na may supervening event na ganun. Okay, oo, thank you po for explaining that. So kahit yung laman ng manifestation is about the Senate procedures, yung bago nating presiding officer, lahat na nangyari tungkol sa trial sa Senado, wala po itong epekto. Tama ka dyan. Parang ang ano niya lang doon, ang punto niya lang technically nila Attorney Torion na
o kita mo ginigipit na ang aming petitioner na si VP Sara, hindi lamang na House of Representatives, pati mga nangyayari sa Senado, invalido rin yon kasi nga ginalaw nila yung articles of impeachment, pati yung pagbibilang nila nung mga boto, nung pinasa yung pag-amyenda ng resolution, parang pinakita niya lang yung pattern for the court's appreciation. Pero yun nga, dahil hindi party yung Senate Impeachment Court at yung Senado dito sa kasong to, hindi po kailangan magkomento formally doon sa petition na yon. Usually kasi Ted at DJ Chacha, kapag party yung isang branch of government, mag-i-issue yung Supreme Court ng period to comment para magkomento kami. So hindi kami magko-comment dito dahil wala po kaming partisipasyon dito. Okay, Attorney Tonggol, ang isa po sa concern ng kampo ni VP Sara na baka daw pag nagpatuloy ang trial, lahat daw ng rulings, orders, and even evidences na matatanggap, maidedeklarang void. Kayo po ba gusto niyong bigyan ng comment ito? Yun po yung position nila, ano? Yun yung school Oo. of thought nila. Of course, kung on our part, the Senate and the Senate Impeachment Court, hindi po void yung ginagawang proceedings na to. Syempre, meron silang ipinaglalaban. Yun yung gusto nilang makuha na ipa-invalidate yung mga proceedings. Pero doon sa parte ng impeachment court, lahat po ng ginawa ay valid. Unang-una yung articles of impeachment po ay kinonsidera na valido na po yun sa panuntunan ng Duterte versus House of Representatives. Kaya naman po gumalaw na ang ating Senado para i-convene yung impeachment court. At lahat po ng proceedings na ginagawa ng impeachment court ay naayon hindi lamang sa konstitusyon, pati sa Senate rules on impeachment. Okay, oo. Siguro po nga ang tama naming makausap dapat dito ay yung respondent, which is the House of Representatives. Dahil lang sinasabi nyo nga po, hindi kami kasama dito. This is just a supplemental affidavit dun sa nauna na nilang motion. Gusto ko lang pong maintindihan din yung nangyari kahapon kasi nagsimula na po tayo sa trial last Monday. Pangalawang araw po kahapon. At moving forward po, meron po bang may pagbabago 'di ba? Doon po sa magiging schedule ng impeachment trial. Kung ngayon Monday to Wednesday, yung susunod pong mga linggo, it will be Tuesday to Thursday. Meron po ba tayong itatakda na oras kung hanggang anong oras lang ito or hanggang sa abutin to ng gabi? Paumaga tayo dyan, basta matapos natin. Paano po ba ang magiging diskarte dito dyan sa Senado sa mga susunod po na trial hearings? Base dun sa mga inilabas na issuances ng Senate Impeachment Court, hanggang July 27 yata, no, ang ating schedule ay Monday hanggang Wednesday. Pagkatapos po ng State of the Nation address ay magkakaroon na po ng pagbabago sa schedule, which is Tuesday, Wednesday at Thursday po. Pareho pong 2 p.m. na nakalagay po sa Senate impeachment rules. Ito po medyo hypothetical question, Attorney Reginald Tonggol. Sabi mo kanina, ngayon tuloy-tuloy, wala tong epekto sa nangyayaring hearing. Just in case, maglabas po ang Korte Suprema at sabihing itigil po yung nangyayaring trial. Paano pong gagawin dito ng impeachment court? Katulad ng mga nakita nyo sa mga nakaraang mga proceedings, no, ukol sa mga ganyang issue, kapag merong pagbabanggaan o impending na pagbabanggaan ng isang branch of government to another branch of government, usually po it is the plenary o yung buong Senado po yung magdedesisyon kung paano po ang pagsunod na gagawin nila o kailangan ba nilang i-assert yung kanilang karapatan po bilang co-equal branch of government sa pagtupad ng kanilang sariling kapangyarihan. So dahil po, kunwari ganyan ang mangyayari, kung mag-i-issue po ng temporary restraining order, kailangan po pagbotohan ng Senado po yun. Makikita ninyo yung mga maiinit na mga debate na naman on the floor. May mga magsasabi na wag sundin dahil walang kinalaman itong kaso na to sa Senado.
May mga magsasabi naman na sundin dahil ito ay yung pagsunod doon sa kapangyarihan naman ng Supreme Court to be the final arbiter of any constitutional issue. Oo. So yun po yung hypothetical na pwedeng mangyari. It can go either way. Depende sa botohan po ng mayorya. Sa pagbobotohan pa rin, hindi po yun easy pag sinabi ng korte na tama na, tigil sila agad. Tama ka po. Ngayon po ba, kung okay lang pong ma-share sa amin, napag-uusapan na po ba ito? Kasi lalo kung may nakahain po ngayon na motion, kung sakali man, pinag-uusapan na po ba ito ng mga senador natin? Actually, DJ Chacha, malayo to sa sa radar ng ating mga senator judges. Unang-una, katulad na sabi ko kanina, this does not involve the Senate or the Senate Impeachment Court because we are not party to this case. Pangalawa, upon the reading of the articles of impeachment, the senator judges themselves had already seen the articles of impeachment and it is valid on its face. Kaya nga umakto na po ang Senado at mag-convene ng impeachment court. Kaya ang mas concern po nila ngayon ay yung pag-receive po ng mga ebidensya during the trial. Katulad na lamang po ng pakikinig ng maigi sa ating mga testigo, pati po yung pagbabasa ng lahat ng mga exhibits, lalong-lalo pa po yung mga makakapal na mga annexes na ipinipresenta ng party po na nagprepresenta ng kanilang ebidensya ngayon. Oo. Attorney Reggie, kanina kausap po namin si Attorney Tolosa. Meron siya nabanggit na may possibility or nasa listahan po yata ng witnesses nila ang isang psychiatrist. I don't know if it's okay with you to share this with us. Nasa schedule na po ba kung kailan po ihaharap yung pong psychiatrist? Meron na po ba? Wala pa po. Tama po siya at tama rin po kayo na nasa pre-trial brief po nila yan at nasa pre-trial order po nila yan. Reserved witness po yung psychiatrist na yan at wala pa pong nakapangalan kung sino po yan at wala pa rin pong request for the issuance of subpoena do sa STECUM dyan sa psychiatrist na yan. Although the purpose nakalagay po doon ay para po i-prove po yung Article 4 na siguro po yung propensity ng ating respondent na si Vice President Duterte kung bakit niya, ano yung intention niya sa pagsasabi ng mga sinabi niya dun sa mga videos na yung tinutukoy ng Article 4. Opo, kumbaga yung mental health, no, yung pinag-uusapan po yata dito sa isyong ito. So, attorney... Opo, kasi Ted, kailangan kasi ng kapag mga crimes po na malainse katulad ng sedition o kaya grave threats, kailangan kasi ng proof of intention o malice. So I think yun yung theory ng prosecution na kailangan nilang ma-prove yun na meron talagang malice at intention ang ating respondent Vice President Duterte. Opo, di ho ba sa Article 4 din ay betrayal of public trust ang isa sa mga grounds nila, di po ba? Opo, yung sedition at saka yung grave threats na po yun, nakapaloob po yun doon sa overarching na charge of betrayal of public trust. So yun ho bang betrayal of public trust hindi po kasama yung pong mental and emotional capacity of the public official? Dito po sa particular na articles of impeachment na to, hindi po yun isinama. Isinama po. Pwede, pero sa iba po, pwede pong may mag-argue na in other circumstances or in other cases of any other impeachable officer, pwedeng gawing isama po yun doon sa ganon. Okay. So ito ho bang subpoena for Ma'am Zuleika Lopez na resolve na po ng court? Hindi pa po. Dahil na-receive lamang po yan ng korte kahapon at ayon po dun sa order ng presiding officer natin noong July 6 na lahat po ng request for subpoena ay bibigyan po ng pagkakataon yung kabilang panig, which is the defense po, para mag-komento within 5 days from receipt. At pagkatapos po nun, i-issue po yung pagkatapos po nung bago i-issue yung subpoena, bibigyan po yung parties na mag-argue po regarding the subpoena kung merong objection po
yung kabilang party for the issuance. Kung wala pong objection, then wala na pong oral arguments, i-issue na po as a matter of course yung subpoena. Alright, so we have to be really used to this, ano? Ito hong prosesong ito, bagamat mahaba, matagal, ito ho yun, no? Ito ho'y bahagi nga po ng ating demokrasya at proseso nga po ng impeachment trial. So, attorney, salamat po na marami ha. Napakainam po na kayo nandidiyan para po maipaliwanag ng husto ang isyong ito. Salamat, attorney. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Si Attorney Reginald Tongol, ang spokesperson po ng ating Senate Impeachment Court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.